Very challenging yung 20 peso. I found out nung pagpunta ko sa Vietnam, ang kanilang presyo ng bigas per kilo is 16 pesos. Sir, gaano tayo sa pag-aaral nyo? Gaano na tayo kalayo dun sa pinipilit natin na hopefully maging ma-achieve natin yung food security? Gaano na tayo kalayo? Well, kung ang food security natin, babasehan natin ay yung sarili nating production, malayo pa. No? Dahil nag-import tayo almost 5% ng bigas natin. No? More or less, 2 to 3 million metric tons ini-import natin. Malayo pa. Pero kung ang food security natin, isasama natin yung mga agreement natin sa pagitan natin at sa ibang bansa tulad ng Vietnam, masasabi ko na secure tayo. Kasi alam natin na hindi tayo makaka-produce ng, hindi natin maproduce yung 100% na bigas natin. No? So, ang importante ngayon, yung balance, meron tayong agreement with Vietnam or with India na kahit anong mangyari, meron tayong supply ng bigas na papunta sa atin. So, in that sense, no, secure tayo. Galing lang ako sa Vietnam at yung mga Vietnamese very friendly at helpful at alam nila na kailangan natin ng tulong nila pagdating sa supply ng bigas at in-acknowledge nila na tutulungan tayo sa supply ng bigas natin. But having said that, importante pa rin na maabot natin kahit at least 98% ng ating rice production. No? Para mas maliit ang importation natin, mas secure tayo pagdating sa pagkain. No? Dahil talagang nagkakaroon ng panahon o nagkakaroon ng ganitong sitwasyon na yung mga ibang bansa, kagaya India, naghinto sila mag-export ng bigas. Ang Vietnam, kamuntik na maghinto. Buti na lang, pumunta si Presidente doon, I think early part of this year or last year, para magkaroon ng bilateral agreement. So malaking bagay yun at in-acknowledge ng mga Vietnamese yun. So in that sense, importante pa rin to strive 98, even 100% rice sufficiency. Pero in the meantime, importante na mayroon tayong konkretong agreement sa mga bansang nag-export ng bigas. Ngayon, ilang percent tayo sa rice sufficiency. Tapos yun nga, it's a given. Habang naghihirap yung mundo, syempre eventually kanya-kanyang survival ng bawat bansa, di ba? Yeah. So, gaano tayo kalayo doon sa 98%? Malayo pa. I think right now na mga nasa 95-96% tayo. No? So malayo pa. But that 95-96%, matagal-tagal na yan. For the last, nakita ko for the last 10 years, mga ganyan na ang rice sufficiency ratio natin. No? So isa rin sa, ito, reality ito. No? Kaya hindi tayo maabot ng 100%. In the last 10 years, ang population natin lumobo ng additional 10 million. No? So, ngayon, umaabot na tayo ng 114 million ang population natin. So, lalampasan natin ng Vietnam. Vietnam ngayon is only 96 million no, ang kanilang population. So, in other words, pag lumalaki yung ating populasyon, yung pangangailangan natin sa bigas, lumalaki rin at hinahabol natin yun. At ngayon, hindi tayo makahabol dahil mas mabilis ang paglobo ng populasyon natin kumpara sa production ng ating bigas. No? Okay, sir, related? Sige, Jeff. Sir, may difference mo ba yung ipinangakong ma-achieve natin yung 20 pesos per kilo na bigas at yung sapat na supply ng bigas? I mean, pwede tayo magkaroon ng 20 pesos na per kilo na bigas kahit hindi pa ganun po 100% yung supply natin? Very challenging yung 20 peso. I found out nung pagpunta ko sa Vietnam, ang kanilang presyo ng bigas per kilo is 16 pesos. No? So, i-export mo pa yan, di ba? May export ka pa, may transportation ka pa, may logistics ka pa. Kaya very challenging yung 20 pesos dahil from Vietnam alone, more than 20 pesos na ang landed cost niyan dito sa atin. Ngayon, in domestic production natin, sa pagkaalam ko, ang farm gate prices natin nasa mga 20 pesos or to 25 pesos. No? So,
Ang ibig sabihin yan, pag in-add mo pa yung mga transportation na other logistics costs, baka aabot yan ng 30 pesos. So very challenging, no? Ang cost of production natin sa bansa natin mataas eh, no? Kung gusto natin pababain yan to 20 pesos, we need to invest in modernization, mechanization, at importante yung tinatawag nating productivity ng pagnananim na medyo malayo pa sa atin yan, no?